Good day mga friends. So for today's vlog, meron na naman tayong Samsung A51 dito mga friend na papalitan natin ng LCD at saka battery. Kasi itong LCD niya mga friend nabiyak na at saka hindi na talaga siya magdi-display. At itong battery naman niya, ayan, nabili natin sa online kasi madali na daw malubat. Okay, so itong video po na to mga friend, para po ito sa gustong magdi-DIY sa kanilang mga cellphone, yung gustong sila na ang gagawa sa kanilang mga cellphone. Kaya kung bago ka pala sa ating channel mga friend, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe at pindutin niyo na rin ang notification bell para maging updated tayo sa susunod natin mga uploads. Alright. Tanggalin muna natin itong lagayan ng SIM card. At iinitin muna natin mga friend. Gamitan po natin yan ng heat blower para po lumambot yung mga glue na nakadikit dito sa ilalim ng back cover niya mga friend. Next natin gagawin ay dahan-dahan nating dito sundutin sa gilid mga friend. Ayan, malambot na yan mga friend kasi ayan, as you can see, napasok na ang ating pick. Ayan. So mas maganda po dito gamitin mga friend yung manipis na card mga friend. Example, yung baraha pwede na yun magamit, yung maliit na card. Yung plastic lang. Ayan, at dandahan lang mga friend. Ayan, as you can see, malambot na siya. Ayan. So, dandahan lang hanggang matanggal natin. Ang back cover. Ayan. Ayan. So, as you can see. Ayan. Nabuksan na natin. Ayan. Alright. Ayan. So as you can see, tanggalan natin ang back cover. Saka itong lens cover mga friend. So ibabalik lang natin ng ganyan. Natapos na tayo. Ayan. So ngayon, lahat po ng screw mga friend na nakikita natin, tanggalin po natin yan lahat. Gamit po ang maliit na positive screw. Next natin gagawin ay tatanggalin natin itong frame mga friend. So gagamitan din natin ng pick. Sundutin lang natin dito sa gilid ng dandahan. Ayan. Ayan. So yung tamang makapasok lang mga friend ang pick. Ayan. You can see. Ayan. Sikwatin lang natin ng ganyan, dandahan. Okay, as you can see, kita natin mga pina, tanggal na talaga siya. Ayan. Okay, so ganun lang kadali mga friend. Ayan, tanggalin mo natin itong main flex cable niya mga friend. Itong malaki. Sabihin natin kasi tanggalin natin itong battery. Disconnect natin yan. So, papalitan kasi natin itong battery. Gamitan muna natin mga friend ng heat blower para lumambot yung nakadikit sa ilalim niya mga friend. Okay, so tingnan natin mga friend kung
pwede na ba siyang makuha. Ayan. So, medyo lumambot na siya mga friend. So, gamitan lang natin ng DIY tools. Ayan, so as you can see, dali lang siyang nakuha mga friend kasi lumambot na ang kanyang adhesive. Ayan. Ito mga friend. Lumambot na siya. So ngayon, tatanggalin natin itong LCD naman mismo mga friend. Tanggalin natin. So gamitan din natin yan ng heat blower para lumambot itong glue na nasa gilid niya. So disconnect muna natin itong connector. Ayan. So okay. So ngayon, dandahan natin mga friend na yan, sundutin. Ayan, kasi ano na yan, malambot na yan. Hindi ko lang mahawakan ng maayos kasi mainit. Ayan, so as you can see, ayan, bumuka na siya. Alright. Yan, as you can see, mainit talaga mga friend. Hindi ko mahawakan ng maayos. Yan. So pwede natin kuhanin ang LCD niya. Meron pa natira mga friend. Kumapit pa siya. Ayan. Alright. So ito na yung mismong LCD niya mga friend na hindi na gumagana. So ito yung bago natin na pampalit. Ayan, may nakalagay siya rito mga friend, E515. Tsaka AMOLED din siya mga friend. Ayan, AMOLED nakalagay. Yan, ang bagong LCD niya. At mayroon pang dalang tempered glass mga friend. So mamaya pag natapos, lalagay natin to. Okay, so ngayon itatry natin. Huwag muna natin lagyan ng pandikit kasi hindi pa natin na-try. Try muna bago dikitan mga friend. Bit muna natin pansamantala. Yan. Tsaka ang kanyang battery na nabili din natin sa online. May magandang lagayan pa yan. Alright. Yan. So tingnan natin itong luma. Tama mga friend. Tama siya, at saka itong connector niya tama din. So pansamantala natin mga friend na ikabit. Bago po ang battery, ito po munang main flex cable niya mga friend. Yan, panghuli lang natin ikabit ang battery kasi posible po mga friend na magkukos yan ng ground. At ito namang battery niya. Okay. Okay. So sana mga friend nasundan nyo ng maayos. Ayan. So ngayon, hindi po natin turn on mga friend kapag hindi natin ibabalik itong frame niya mga friend na tinatanggal natin. Kasi nandito po yung home button niya. Ayan. Saka may mga cable din dyan.
So nandyan po ang kanyang mga connection. So pansamantala din natin itong ibalik. Okay, so power on natin mga friend. Ayan, long press. Alright, so as you can see, may display na siya. Alright, hintayin lang natin. So parang gumana mga friend ang ating DIY mga friend. DIY tutorial for Samsung A51. So ganun lang siya mga friend, kadali, kasimple gawin mga friend ang pagtanggal ng kanyang LCD mga friend. Ayan, lumabas na. So lagyan natin ng password. Okay, phone is starting. Yan. Okay, so parang okay na siya mga friend. Yan. So ang touch response naman niya smooth na smooth mga friend. So ibig sabihin walang problema. Turn off natin ulit mga friend. Ayan. So lalagyan na natin ng pandikit mga friend. So ang baterya niya mga friend ay nakadikit na siya mga friend. Ayan, hindi lang natin yan tatanggalin kasi maganda na ang pwesto niya mga friend. Ayan. Okay, so lagyan po natin dito mga friend sa gilid. So make sure lang mga friend na malinis po dito mga friend sa gilid niya. Yan, ito mga tira-tira pong mga adhesive na luma, tanggalin po natin yan para maganda ang pagkakalapat ng bagong LCD natin. So wag na lang natin patagalin sa banda dito, basta itong gilid mga friend linisan natin mga friend para maganda ang pagkakalapat ng bagong LCD natin. So maglalagay na po tayo mga friend ng pandikit. Ayan, gamit po natin ay B7000. Alright, so glue po ito mga friend para sa cellphone. Ito talaga yung specific pandikit para sa mga mobile phone mga friend. So dandahan lang natin mga friend, lagyan dyan. Okay, so ngayon ilalapat na natin ang kanyang LCD. Yan. Alright, so kung okay na lahat mga friend, i-connect na natin itong connector ng LCD mismo. Tapos ayan, may guide naman sa main cable niya para hindi tayo magkamali. Ayan. Okay, so diin lang natin mga friend ng husto itong mga connector niya para walang lost contact mga friend. Ayan. So ganito lang po kadali ang mag-DIY mga friend ng cellphone. So para po makatipid tayo na lang ang gagawa. Ibalik na natin itong frame niya. Yan, simple lang siya mga. Yan, ganyan lang siya kadali. So ngayon, habang ibinabalik po natin ang mga tornilyo dito, pwede na po natin mga friend i-power on para nagdi-display na siya pagkatapos natin ibalik itong mga tornilyo niya.
Okay. So nabalik na natin ang kanyang tornilyo. So last po natin gawin mga friend ay linisan po natin dito banda kasi ibabalik na natin yung back cover nya. So para malapat din natin ng maayos, so itong mga natitirang mga glue mga friend, kailangan din natin yan tanggalin. Tapos dito rin mismo sa back cover nya mga friend, mga tuyong glue mga friend, kailangan natin tanggalin. Okay, so maglagay na tayo ng adhesive dito mga friend para matapos na. Okay, so ngayon ilapat na natin mga friend, isirado na natin. Yan. Bigyan lang natin ng konting diin para kumapit ang glue. Okay, so ayan mga friend, tapos na tayo mga friend. Okay, so sana po ay nakatulong mga friend ang ating video para sa inyo, at sana po ay meron po kayong nakuhang kahit kunting idea mga friend sa pag-DIY ng ating mga cellphone. Alright, so kung sino po yung hindi pa po nakapag-subscribe sa ating channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at pinutin ang notification bell mga friend para maging updated tayo sa susunod nating mga uploads at tutorial. Alright, so this is Gmax Evans Page 1, the Lazy Vlogger.